The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside baking, and hearing a crowd going by, he inquired what was happening. They told him, "Jesus of Nazareth is passing by." He shouted, "Jesus, Son of David, have pity on me." The people walking in front rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, "Son of David, have pity on me." Then Jesus stopped and ordered that he be brought to him. And when he came near, Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" He replied, "Lord, please let me see." Jesus told him, "Have sight, your faith have saved you." He immediately received his sight and followed him, giving glory to God. When they saw this, all the people gave praise to God. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Maligayang pagdating po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. May isa pong pag-aaral o isang article na nabasa ko at nirank nila ang mga senses according to importance. At ang number 1 po na lumabas ay the sense of sight o yung ating paningin. Sumunod dito ang ating hearing, tapos touch, then smelling and tasting. Mahalaga po ang paningin because it gives us security, safety, and appreciation. No, appreciation. Naalala ko tuloy nung nanonood, madalas ako manood ng mga nagluluto sa television. At isa sa mga nire-recommend nila, dapat at least 50% ay nasa presentation pagkatapos mo magluto. So hindi lang basta taste but the presentation. So at least 50% nakakain ka na. Ganun kahalaga ang sense of sight. No, hindi ka pa kumakain pero masarap na, ganadong-ganado ka nang kumain. Meron akong isang kaibigan na nung siya ay bata, nabulag yung kanyang mata. At ang sabi niya sa akin, mahirap ang buhay sapagkat madilim. Kung minsan hindi na nga niya ma-identify kung ano yung umaga sa gabi. Maririnig na lang niya, maingay ay umaga na yun. At total dependence siya sa kanyang parents. No? Ganun kahirap ang buhay ng isang blind. No? Total darkness. But kung titingnan natin, yung blindness ay hindi lang naman physical. It could be spiritual blindness. No? Maaring spiritually blind din tayo. No? Hindi natin nakikita, wala tayong nakikita. O medyo madilim. Kaya yun din siguro ang isa sa mga reasons at yun ang reason kung bakit ang ating Panginoon ay nagpunta dito sa ating mundo. Para maging ilaw. Maging ilaw natin. Kaya sa gospel na narinig natin kanina, may isang blind na humihingi ng tulong sa Diyos na i-restore ang kanyang paningin. No? I-restore ang kanyang paningin. At ang ating Panginoon dito sa miracle na ito, pinakita niya, no? Binalik niya yung kanyang paningin. At ang isa sa mga pinakamagandang nangyari sa miracle na ito ay yung bumalik siya at sumunod sa Diyos. Kaya narinig natin, after na bumalik yung kanyang paningin, sumunod siya sa Panginoon. I think ito yung pinakamahalaga sa atin. Yung pagsunod sa ating Panginoon. Pagsunod sa Kanya. At sana, ngayon, ipagdasal po natin, kung tayo man po ay
nagkaroon ng ganitong blindness, spiritual blindness, let us pray to God na sana, Lord, siya yung maging ilaw ng ating buhay. Siya yung maging dala-dala natin na magsilbing liwanag sa ating buhay. Amen.